Happy Lord's Day po sa bawat isa. Ayan po, batiin po natin yung ating mga katabi at ngitian. Nakakahawa po ang ngiti. Ayan. Baka dumating po yan kanina, malungkot po eh. Pakita nyo po yung ngiti nyo at hawaan nyo po ng ngiti. Huwag nyo pong hawaan ng lungkot po, di ba? Ayan. Amen po. At sa umaga pong ito ay nagagalak po ako dahil may mga kasama po tayo from other parts of the country and of the world. Mga elders po natin from FCC Abu Dhabi, we acknowledge you and we welcome you po sa FCC Manila. Ganun din po si Pastor Benny na nandun po sa likuran, ang namamahala po at nangunguna po sa FCC Lipa, Batangas. Sa Shalom Center po natin. Ayan po, nandiyan po si Pastor Benny. Alam niyo po mga kapatid, nasa Ephesians chapter 5 na po tayo. Malapit na po tayo matapos sa Ephesians chapter, sa buong Epeso, pero patindi na po ito ng patindi. Patindi na po ng patindi yung application na dapat po natin gawin. In Ephesians chapter 5, ay pinapakita po na ni Pablo na may mga kailangan po tayong tanggalin, may mga kailangan po tayong putulin, may mga kailangan po tayong iwasan. Pagdating naman po sa chapter 6, babanggitin niya po doon yung tinatawag na we are in this spiritual warfare. We are in the spiritual realm. Hindi lang po tayo namumuhay sa ating pong mga physical na pangangatawan. Kaya naman po, nung nakaraang linggo, ay pinag-usapan po natin yung walking in love. Sabihin nyo nga po, in love. Ang tanong po, in love ka ba? Pati nga po ako ng mukha ng in love. Ayan, no? Di ba, pagka in love ka, parang ano eh, parang, di ba, pagka in love ka, kunyari po, yung talagang gustong-gusto mo yung isang tao, hindi pwedeng hindi mo yan makikita, hindi pwedeng hindi mo yan mapapakinggan, hindi pwedeng hindi mo yan makakachat sa mga kabataan po ngayon. Kumain ka na ba, love? Di ba? Ganyan po eh. Sa umaga po, kumain ka na ba? Good morning. Wag kakalimutan mag-breakfast. Ganyan po, di ba? Ba't may mga nagre-react po dyan? Tinatamaan po. Ngayon naman po, kung nakaraang linggo, pinag-usapan po natin ay walking in love. Ngayon naman po ay pag-uusapan po natin ay walking in purity. Sabi nyo nga po, purity. Living pure in a polluted world. At yan po ay matatagpuan natin sa Ephesians chapter 5, 3-7. Hindi po tayo magiging pure in our speech, in our conduct, in our action, in our minds, in our hearts, if hindi po tayo una sa lahat ay nagmamahal. Yun po yung prerequisite. Kapag tayo po ay nagmamahal at mahal natin ang Panginoong Hesus, mahal natin ang Panginoong Diyos, lalakad po tayo sa kabanalan. May tinatawag pong sanctification o yung pagpapaging banal ng ating Panginoon sa ating pong mga buhay. At ang tunay na Kristiyano, ang tunay na naligtas, kinatagpo ng Panginoon ay ang taong namumuhay sa kabanalan. Ayun po yung gustong sabihin ni Pablo sa atin sa umaga pong ito. Alam niyo po, February 2023 ay meron pong lumubog na oil tanker sa may coast ng Oriental Mindoro. Meron pong meron pong lumubog diyan na oil tanker at nag-leak, nagkaroon ng oil spill na tinatawag diyan malapit sa may Nawan, Oriental Mindoro. Ang tanker po na ito ay nagdadala or yung ship po na ito ay nagdadala ng 900,000 liters ng oil. Hindi ko po alam kung gaano karami yun, basta malaki po yung yung ship. At to the point na ganyan po yung nangyari sa dagat. In the surface level, makikita po natin na na-contaminate po yung dagat. Pero kung ikaw yung mangingisda during that time doon sa lugar na yon, siguro napakamot ka na lang sa mo sa ulo mo sa buhok mo Naku po, wala na tayong trabaho. Bakit po? Hindi lamang po na-contaminate yung dagat, kundi yung mga marine life. Yung isda, na-contaminate, yung mga seashells, mga corals, na-contaminate po lahat. Sabi po dito, fishermen woke up to a nightmare. The once clear waters turned pitch black. Dead fish floated on the surface. Hindi naman po nila pwedeng kainin yun. Bakit po? Pwede po silang malason Dahil po sa langis, sa oil.
and livelihoods were destroyed overnight. At hindi po yan kagad nalilinis. Hindi po yan overnight malilinis mo na agad. Hindi po ganyan. It took them 5 months. At nga, hanggang ngayon daw po ay hindi pa ganun kalinis po yung area na kung saan nagkaroon ng oil spill. Bakit ko po ito sinasabi, mga kapatid? Ano pong punto natin? Next slide po. A single compromise, ang sin daw po ay parang katulad daw po nun. Sin works the same way. At first, it may seem small. At first, parang feeling natin yung surface level lang yung nasira niya. Tama po ba? At first, parang just a drop lang. Parang isang patak lang. But it spreads quietly and pollutes deeply. A single compromise can stain a testimony, damage a relationship, or numb our spiritual sensitivity. Isa po sa mga iniiwasan ng mga pastor ay una sa lahat magkamali po. Dahil maaring masira po yung integridad. And ayun po yung iniingatan, yung integrity. Tama po ba? The integrity. At ang single compromise, masisira po ang testimony. Tama po? Kapag sa atin pa naman po, tayo pong mga Pinoy, lalo na sa mga magkakapit bahay po. Yan ba si yung anak niya na nakulong? Yun na po kagad lagi yung maalala, di ba? Yan ba si yung anak niya hindi nakatapos ng high school? Ganyan na po, laging negative po yung naaalala, tama? Tama po? Ang tao po, laging ganon, laging sa negative side nakatingin, laging yung stain o yung mancha nung ibang tao. But the main truth, mga kapatid, if you want to walk in love, you must also walk in purity. Kalinisan, kadalisayan, mga kapatid. Love and purity always go together. True love respects boundaries and sin always crosses them. May 3 bagay po ako na gusto ko pong ipaunawa po sa ating lahat sa umaga pong ito. Bakit po sinabi ni Pablo to? Paulit-ulit po ako. Ang background po ng Ephesus, sila po ay pagan worshippers. So kahit na yung mga naging Kristiyano na, meron pong mga latak po na naiwan ng mga tradisyon o yung mga paniniwala po nila. Kahit tayo nga rin po, mga kapatid, tama po ba? Kahit matagal na po tayong Kristiyano, pero may mga naiiwan pa rin po sa mga dati po nating pananampalataya, di ba? Na mga paniniwala po natin. Hindi ko na po babanggitin, pero minsan po na na-apply pa rin po natin. Kaya naman po, una po sa listahan, mga kapatid, or number 1, guard your purity. Sabihin nyo nga po, guard your purity. Bantayan daw po natin. Sabi po ng Ephesians chapter 5 verse 3, dahil sa Tagalog po binasa kanina, basahin po natin sa English. But among you, there must not be even a hint of sexual immorality or of any kind of impurity or of greed, because these are improper for God's holy people. Meron pong nilista si Pablo. Paul lists 3 sins that were rampant in Ephesus. In Ephesus, mapakristyano ka o hindi, ito rampant o laging ginagawa na mga kasalanan. Pag sinabi natin rampant sa Tagalog, sa salitang Kali, talamak. Ayan po may talamak po talaga, di ba? Parang narinig niyo po 'yan pag sa mga drugs po, di ba? O kaya sa mga prostitutions, di ba? Paul lists 3 sins that were rampant in Ephesus and in our modern culture as well. Ano po yung una? Sexual immorality. At dyan po tayo madalas sumasablay. Next slide po. Ayan. This Greek word covers all sexual activity outside God's design. Meron pong design ng ating Panginoon. At design po ng Panginoon, marriage. Hindi po dinidiscredit o hindi po dinidisallow ng Panginoon yung sex. But sex outside marriage, that is sin. Simple as that. This Greek word covers all sexual activity outside God's design.
Ano po yun? Including adultery, fornication, pornography, and lustful imagination. Hindi ka nga nangangalunya. Hindi ka nga, sa ating pong term, nangangabit. Tama po ba? Baka hindi po natin alam yung word na nangangalunya, di ba? Nangangabit. Hindi ka nga nag-cheat. Tama? Pero ikaw naman, kung ano-ano pumapasok sa isipan mo, puro mga malalaswang gawa, di ba? Sa araw-araw, sabi nga po ng mga matatanda, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, yun yung laging nasa isipan mo. Di ba po? Pornography. Hindi lamang po ito sa mga kabataan, kundi sa all ages, mga kapatid. Alam niyo po ba na ang Pilipinas po ay top 3 sa pagdating po sa pag-consume ng pornographic materials? I-search nyo po sa Google, ang naunguna po ay USA, ang alam ko po, at pangalawa po France, tas pangatlo po tayo. If I'm not mistaken po. Pero kung hindi man, pasok po tayo sa top 10. Ayun po yung top 10 na nakakalungkot. Tama po ba? At dahil po sobrang accessible ng ating pong internet, madali po eh. One click, one type, maano mo kagad eh. Tama po ba? Masisearch mo agad eh. So, mula noon hanggang ngayon, yung truth po ng Bible is timeless. Amen? Kung paanong winarningan ni Paul, yung mga taga-Epeso, winawarningan din po tayo ni Paul na mag-ingat po tayo. Dahil pwede po tayong mahulog sa mga ganitong klaseng kasalanan. Sexual immorality. At matindi pa nga po eh. Kumbaga, sinabi pa ni Jesus in Matthew 5:28, Jesus said, anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Hindi lamang po yung act yung nagdi-defile sa atin, but the attitude towards it. Ulitin ko po, hindi lamang po yung act yung nakakapagparumi sa atin, kundi yung attitude po natin tungkol dito. Pangalawa, impurity. Ba't tahimik po kayo? Ninanam lang po ba? This refers to moral filth, corruption of thought, desire. It is the inner pollution or pollution that leads to outward sin. Ito yung mga hidden, ano po natin, mga hidden fantasies, mga hidden desires, mga galit. Hindi, kumbaga pagkakaharap mo, ngiti-ngiti po. Pero sa isip, gusto ko na, sorry for the word po gusto ko na talagang sabunutan tong taong to eh. Nanggigigil na ako dito eh. Di ba? May mga ganun po tayong mga hidden desires. O kaya naman po sa mga po natin, sa mga negative po natin, mga bitterness, mga feelings po natin, it corrupts us from within. Para po siyang virus na nagko-corrupt sa atin. And lastly, greed. This naulit po yung word. Pero greed is insatiable desire. Ano pong ibig sabihin ng greed? Hindi ka makontento. Hindi lamang po yan sa pera, mga kapatid. Baka naulit lang po yung sa sentence, hindi ko po nailagay. Pero yung term niya po dyan is insatiable desire, never content, always craving for more. Hindi lamang po sa pera po ang pinag-uusapan natin, mga kapatid. Kunyari, you are always craving for more attention. That is also greed. Di ba? You are always craving for more validation. That is also greed, mga kapatid. Ang akala po natin ng greed ay nakapaloob lang sa pera. Tama po? But everything na sa tingin po natin we are always craving for more, na alam mo nang sobra na, pero hindi ka pa rin tumitigil, it is greediness. Amen po ba? Kaya babantayan po natin yan. Pagka we want more pleasure, we want more attention, sa mga mag-asawa po, we want more control over the lives of each other, that is also greed, mga kapatid. Pag ikaw na lang ng ikaw yung naghahari sa isang relasyon, that is also greed. Sa loob naman po ng church, kapag ikaw lang yung
gusto mo ikaw lang yung lagi may authority, that is also greed, mga kapatid. So, babantayan po natin ang ating mga sarili. When we are craving for more, whether it is power, whether it is money, or wealth, or anything else, that is greed. Dito po sa next image, ano po nakikita niyo po dyan? Sige po, kausapin niyo po ako. Ano po yung nakikita niyo po? May mancha, sabi ni Elder Beat, t-shirt na puti. Yung marami po ang nakita, ano pong nakita? Mancha. Tayo mga hindi planchado. Gusot-gusot. Baka yung iba nasabi, bakit pastor kalahati lang yung nilagay mo? Wala po kong makitang image na buo eh. Ano pong unang pumasok sa isipan niyo po? Yung iba, mancha. Tama? Unang pumasok, mancha eh. Yung iba naman, sabi, gusot daw, kailangan planchahin. Yung iba naman, sabi, t-shirt na puti. Tama po? A white shirt, pagka naka-white shirt ka, katulad, gagamitin ko pong illustration si Deacon Rafael. Si Deacon Rafael, ang ganda po ng suot niya, para po siyang pastor. Ayan, no? Ang ganda po ng suot niya eh. Ayan, no? Puting, ang ganda po, di ba, puti? Pero pagka nagkaroon po ng mancha yan, ano pong una niyo makikita? Yung mancha, di ba? Parang sabi ni Deacon Rafael, parang may mancha, pero ngayon ang gwapo po, di ba? Pero kapag may puting damit, ayaw po natin madumihan, tama? Kasi pagka, lalo na pag kumakain ka sa labas, tas nadumihan po, di ba? Yun na yung lagi makikita ng tao. Tama po ba? But if a single drop of coffee stains it, no one sees the beauty anymore. Ang isang, sabihin na natin, average na tao, makikita niya yung mancha. Bago niya makita na, ay, okay lang, maliit lang naman yung mancha. Okay lang, malalabang ko naman yan. May may Ariel naman, para yan, para malaban. Hindi po ako bias sa Ariel, ha? The same is true with holiness, mga kapatid. A small sin, a lie, sabi natin, maliit na pagsisinungaling, maliit na nag-isip ka lang ng masama sa kapwa mo, maliit na nag-isip ka lang ng sexual fantasies, a selfish motive, na inggit ka lang, alam niyo po, it can also stain us. Kaya nga po, lagi kailangan tayo po'y nagpapalinis sa Panginoon. Kung tayo po, constant kung maglaba, tama po, sino po dito naglalaba twice a week, once a week? Wala po ba? Wala. Sino po dito naglalaba ng damit? O, nagpapalaundry po. O, sige na, hindi nyo na nilalaban, nilolaundry na lang. Nagpapalaundry po tayo, di ba? Hindi mo na masusuotin yung damit mo ng isang buwan na, yung pa rin yung damit mo, di ba? Tama po? Yung kabanalan po ganun, lagi pong merong paglilinis. Hindi naman po tayo yung tipong hindi magkakasala eh. Lahat po tayo magkakasala. Tignan nyo po yung katabi nyo. Magkakasala po yan. Magkakasala po ako, magkakasala po tayo. But the fact is, dapat po nagpapalinis tayo sa Panginoon. At dapat po hindi tayo namumuhay sa habitual sin. Alam mo nang mamamantsahan, alam mo nang tutuloy yung coffee, ginano mo pa rin yung damit mo. Di ba? Hindi po ganoon. Dapat iurong mo, iiwas mo yung damit mo. Tama po ba? Ganon din po tayo pagdating sa kasalanan. Pag nahulog na tayo sa kasalanan yon, alam na po natin, tama? So, the next time na dumaan ka doon, makakaiwas ka. Because you know it already. Amen po? So, ano pong application? Guard your eyes. Ano po ba yung mga pinapanood po natin? Ano po ba yung mga lagi po nating, eto po makikita po eh. Malalaman mo kung ano pinapanood ng isang tao, tignan mo lang yung YouTube niya eh. Okay, yung Facebook niya. Tignan mo yung news feed, tignan mo yung sa YouTube niya kung ano yung mga lumalabas. Diba? Ako po, pagka tignan nyo po yung YouTube ko, laging lumalabas yung flood control projects. Parang ginawa na po namin Netflix ni Sister Ana eh. Hindi po kami magkasama, magka-video call po kami. Yun yung pinag-uusapan po namin. Kung ano po yung lagi po nating pinapanood, na-absorb po natin yun. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Kapag ang lagi mong pinapanood, yung sa mga teleserye na may mga kabit, may mga pagtataksil, kahit hindi naman gumagawa ng masama yung asawa mo,
Pag-iisipan mo na masama, siguro ganyan ka. Di ba? Di ba? Hindi naman talaga gumagawa ng asawa mo, pero dahil ikaw, nanonood ka ng kung ano-ano mga sa kabit, napaparanoid ka. Han, siguro, ginanya mo na ako, no? Kailan ko malalaman yan? Di ba? May mga ganyan po. Kaya, watch your, or guard your eyes. Ano po? Guard your thoughts. Ano po ba yung mga lagi nating binabasa? Ano po? Amen, kung Bible. Praise God. May napapapalakpak po dito. Sabi po dito, sin begins in the mind. Amen po ba? Guard your thoughts, mga kapatid. Kung ano yung mga binabasa natin, yun yung, syempre, kung ano yung input mo, ayun yung lalabas, ayun yung output, di ba? Kaya kapag puno ka ng negative na nakita mo, nabasa mo sa internet, mga fake news na nabasa mo sa internet, ang lalabas sa'yo, yun din. Pero kapag puno ka ng pag-ibig, puno ka ng salita ng Panginoon, yun din po yung lalabas sa atin. Kapag kami nag-open ng problema sa'yo, hindi yung una mong sasabihin, ako nga, ang una mong sasabihin, Bible verse, amen? Una mong sasabihin, Bible story. Ano pa po? Guard your boundaries. Don't flirt with temptation. Huwag ka raw makipaglaro sa temptation. Sabi po nung iba, nahulog daw po sila sa tukso, di ba? Hulog. Yung iba sinabi, labanan mo yung tukso. Ang sabi po ng isang professor ko, takbuhan mo! Di ba? Huwag mong labanan, matatalo ka dyan. Sabi, nung nilabanan daw, nahulog daw po ulit eh. Di ba? Kailangan po, i-guard natin yung boundaries po natin. Hanggang saan lang po tayo. Kunyari po sa pressure ng mga kaibigan po natin, ka-workmate po natin, hindi naman mga Christian, hanggang saan lang po tayo. Amen? Dapat po alam po natin yung boundaries natin, yung limitation natin. And lastly, guard your desires. Ano ba yung mga desires ko ngayon? Ano ba yung nagpapatakbo o nagpapagana sa akin ngayon? Contentment is the antidote to greed. Kapag ikaw yung, ang ganda po ng topic po namin kahapon sa morning prayer, give us our daily bread. Yung word na daily bread, it's about contentment, mga kapatid. When we say daily, constant. Ang provision ni Lord daily. And that is enough. Pangalawa po, watch your words. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, watch your words. Bantayan po natin ang ating pananalita. Sabi po dito, nor should there be obscenity, foolish talk, or coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving. Truth to be told, mga kapatid, buksan po natin ang ating mga Bible. Sige po, buksan nyo po ang inyong pong mga Bible sa Lucas chapter 6, verse 45. Lucas chapter 6 or Luke chapter 6, verse 45. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So kung ano po yung nasa puso natin, naturally, ayan po yung lalabas. Kung ano po yung laman. Your mouth is a mirror of your heart. If your words are dirty, it's because your heart is contaminated. Never po tayo makakita, ito po sa mga drainage system po natin, sa mga kanal po natin, never ka makakita dyan ng malinis purified water. Tama po? Hindi ka makakuha dyan. Puro marurumi po yan. Kasi, saan ba nanggagaling yun? Sa mga marurumi rin po, di ba? Pero, yung purified water, mga pinupurify, kunyari sa mga water refilling station, saan nanggagaling po yun? May machine po na nagpapagana po doon para ma-refine yung water. Di ba? At yung lumalabas po doon ay purified. Ano po yung mga dapat po nating iwasan ng mga klaseng salita? Yung mga alam niyo po ito yung mga expression po na
na nakakapagmura ka, minsan may narinig pa rin po akong ganyan, nagugulat po ako eh. Kunyari po, nagulat, di ba? Kunyari po dito, nagulat ka, tapos napamura, ay sorry po, pastor, na ano lang. May mga ganun. Pag nabibigla po talaga ako, pastor, napapamura po ako. Mga filthy, vulgar, or crude expressions, speech that defiles instead of edifies. Yung mga masasakit na mga salita, ayan po. Ang BO mo naman, di ba? Yung mga ganun po. Ang sakit po, di ba? Kung tayo po makarinig nun, di ba maano po tayo, madadown po tayo? Mga foolish talk, senseless babbling, words without wisdom, careless jokes, ayan po meaningless chatter, yung mga careless jokes, joke lang naman, ikaw naman. Nagtampo na yung tao, sabi mo, joke lang naman. Di ba? Yung mga ganon. Yung mga, minsan po tayo, kinukubli natin sa joke, pero may laman yung joke po natin. Tama? May mga ganyan po di ba? Kunyari, nagjo-joke ka, uy, hindi masyado maganda yung boses mo parang Pero may laman, tama po ba? Parang inipit na na ibon. Di ba? May laman. Or coarse joking, humor that mocks holiness or turns sin into entertainment. It's sarcasm that cuts, not heals. Yung mga tipong kwentuhan na kung saan ay yung word po na kabulastugan lang naman. Sabi po ng James 3:10, out of the same mouth come praise and cursing. My brothers, this should not be. Hindi po, sabi ni Santiago, hindi daw po dapat mangyari na out of the same mouth, may malinis at may marumi pong lumalabas. Payag po kayo sa out of yung gripo po natin dyan, may malinis pong lumalabas dyan, o kaya may black na lumalabas dyan. Hindi po, di ba? Ayaw po natin ng ganon, di ba? Kaya dapat po sa ating pong mga isipan, nagsisimula yan. Sa ating pong mga puso, nagsisimula yan. Kung ano po yung mga bagay na pinifeed po natin, sabi po kanina, guard your mouth, your heart, your desires. Pag ginardyahan po natin yon, talagang makikita po natin sa ating mga pananalita. May isa pong teacher, ang sabi niya may pinakita po siyang toothpaste. Sa bata, nakita naman po kayo ng toothpaste, di ba? Ano pong toothpaste? Sige, magbigay po kayo ng toothpaste, Colgate. Colgate na po tayo, wag na happy. Baka, di ba pagka sinabing toothpaste, ang brand kagad, Colgate sa atin eh. To the point nga na Colgate na nga yung tawag sa toothpaste eh. Yung Colgate po, ang ginawa, hindi naman po Colgate yun, toothpaste. Ang ginawa po ng teacher, sabi niya sa estudyante, sige, tanggalin mo lahat ng laman. Ilabas mo lahat ng laman. Tinanggal po ng bata yung laman. Ngayon, yung teacher sinabi niya, ibalik mo ulit sa loob. Hirap na hirap po yung batang ibalik. Kawawa naman po yung bata, di ba? Binabalik po pilit ng bata yung toothpaste sa loob ng ng lalagyanan niya, ng container. Hindi niya po mabalik kahit anong gawin niya. Siguro kumbaga wala rin siyang alam na technique para maibalik, di ba? Hindi niya po maibalik. Sabi po nung teacher sa kanya, that's how words work. Once spoken, you can take them back. Pwede mong ibalik, pero may nasayang, may natapon. Tama po ba? Mababalik mo ng konti, pero yung sa toothpaste, pero hindi na lahat may babalik mo. Sabi ng teacher, ganyan din pag nagsasalita tayo. Maging mabuti yan o masama yung pananalita natin, hindi na natin mababalik yan. Once na mabitawan natin. Kaya yung iba po, di ba, pag galit sila, hindi talaga sila nagsasalita. Kasi alam nila kung ano yung mga masasamang words na masasabi po nila di ba? Na hindi na po napagsisisihan o hindi na nila maibabalik pa. Di ba? Kahit sabihin mong hindi mo siya miniming during that time, it caused damage to that person. Tama po ba? So, kailangan po nating bantayan. Your words can either build bridges or burn them. They can heal hearts or hurt souls. Kaya bago po tayo magsalita, isipin po muna natin, ito bang sasabihin ko totoo? Ito bang sasabihin ko makakatulong?
Ito bang sasabihin ko ay mabuti para sa taong ngayon? Kung wala po sa tatlo, yung bagay na yon, nasasabihin mo, wag mo na lang sabihin. Amen po? Wag na lang po nating sabihin. Sabi po nila, replace complaining pagka lagi pong ang isang tao reklamador. Minsan, hindi na problem po ng ibang tao po yun eh. Problem na po ng puso niya eh. Kasi ang lagi niya nang nakikita yung mali eh. Lagi niya nang nakikita yung mali o yung puna sa ibang tao. Sabi po, replace complaining with thanksgiving. Speak life over your family, not curses. And lastly, number 3, third point na po tayo. Sabi ko, 3 puntos lang po ako. Wala pa po tayong 10, pero hanggang mamaya pa po tayo, mga 11:30. Remember who you belong to. Kanina sabi, guard your purity, watch your words, and number 3, remember who you belong to. Kanino ka bang anak? Ayun ang tanong. Kanino po tayong anak? Kanino po tayong anak, mga kapatid? Kay Lord, tama. Amen? John 1:12. Sabi po dito, for of this you can be sure. No immoral, impure, or greedy person, such a person is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Ano po yung reminder ni Paul sa atin? Next slide. Yung mga tao pong patuloy na namumuhay sa paulit-ulit na kasalanan. Ulitin ko po. Yung taong namumuhay sa paulit-ulit na kasalanan show that they are not citizens of God's kingdom. Kung patuloy kang namumuhay sa isang klase ng kasalanan, questionable po. Tama? Yung salvation sa'yo. Bakit? Kasi ang tunay po na naligtas at tumanggap sa ating Panginoon ay lumalakad po sa kabanalan. Maaring magkasala po yan sa bagay na yan, 1, 2 beses, pero yung naglalaro ka na sa putikan, naglalaro ka na sa kasalanan, hindi po yun karakteristik ng isang tunay na naligtas ng Panginoon. Amen po ba? Tahimik po tayo. Grace does not give us license to sin. Nung nakaraan, topic po natin yan sa adult, sola gratia. Grace alone. It does not give us the license to sin. Pero it gives us yung appreciation sa ginawa ng Panginoon that drives us towards righteousness, mga kapatid. If we really know the grace of God, it will drive us to righteousness. Doon po, during the World War II era, may it is a battle between the Axis power and the Allied forces. At during the war, meron po mga tinatawag na mga spy, mga espiya, na kung saan naka-uniform, nakala mo kakampi siya, pero kalaban pala. Tama po? Ang sabi ng Panginoon, meron po sa loob ng iglesia na mga nagbabalat kayo na akala mo itupa, pero sila pala ay mga wolves in sheep's clothing. They look loyal, but their hearts serve another kingdom. Ang tanong ko po, mga kapatid, anong kingdom, anong kaharian yung pinaglilingkuran po natin? It is the kingdom of God or the kingdom of darkness? Is it the kingdom of light, mga kapatid? Some Christians wear uniform of the world. Kristyano, minsan ganito po. Pag nasa church, suotin ko yung kapanalan ko. Suotin ko yung pang church ko na uniform. Hindi po literally, ha? Pag nandun naman po tayo sa workplace, suotin ko yung pang mundo kong attitude. Yung nagmumura, yung nang chichismis, yung naninira ng tao. Pagka sa church, banal ako dyan. Parang may may place lang kung kailan ka magiging banal. May uniform ka. O kaya naman, tinatago po natin yung liwanag natin.
sa pamamagitan ng pagsalita, ng pagbibiro, and living like unbelievers, yet claim to follow Christ. Ano pong sabi ng Matthew 6:24? We cannot serve two masters. Either we will hate the one or we will love the other one, mga kapatid. Kaya hindi po tayo pwede sabihin natin, kaya ko mamuhay sa mundo at mamuhay kay Kristo. Hindi po pwede. Hindi po mangyayari yun kahit ano pong gawin natin. Ano pong application? Those who live for the King must look like kingdom citizens. Tignan nyo nga po yung katabi nyo. Kamukha po ba yan ni Kristo? Praise God kung ano po, no? Kamukha po, di ba? Confirm, kamukha. Amen, di ba? Sabi po ng Colossus 2:8, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni inuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Tandaan po natin, we are God's children. Lahat po tayo dito ay anak ng ating Panginoong Diyos. At bilang mga anak, mamuhay tayo bilang mga anak, mga kapatid. Umasta po tayo na tayo po yung mga anak ng Panginoon. Yung mga anak po ng hari, anak ng mga reyna, ang asta po niyan, asta ng royal blood. Sa tindig nila, sa forma po nila, sa pananalita. Tama po ba? Sa the way of their lives, yung lifestyle po nila, katulad po ng sa royal blood or royal kingdom. Kung tayo po ay nasa kingdom of God and we are child or children of God, mga kapatid, ang asta po natin ay asta ng mga taong nasa loob ng kaharian at hindi nasa labas ng kaharian. For our conclusion, mga kapatid, conclusion na po tayo. Ayan, pinakamasarap pong word po yan eh. Conclusion, yan. We live in an age that celebrates sin and ridicule holiness. Tama po? Namumuhay po tayo ngayon sa mundo na ganyan po ang pagtingin. Now, we are being mocked. Christianity is being mocked, mga kapatid. But Paul calls us to a different standard. Not cultural, but Christ-like. Cultures will change, mga kapatid. Yung traditions, culture, ideologies will change. But the Bible, the Word of God, is timeless. It will never change. Doon na po tayo sa hindi nagbabago. Amen po ba? Holiness is not outdated. It is our calling. Ayan po yung ating pagkatawag ng Panginoon, mamuhay tayo sa kabanalan. In Ephesians chapter 1, ayan yung una pong sinabi ni Pablo. Purity is not weakness, it's worship. Sa mga kabataan, minsan ganyan peer pressure po yan Lalo na sa mga, sa sex, mga kapatid. Minsan, ayan po kung alam nyo po yung mga ngayon, yung mga tawag po or term, mga body count. Alam niyo po ba yung word na yun, body count? Pag sinabi pong body count, ilan na yung nakasex mo? Yun po yung tawag pag body count. Sa army, ang body count, ilan na yung napatay mo, 'di ba? O kaya sa mga berdugo, sa mga assassin, mga ganyan. Pero yung term po na body count ngayon sa mga kabataan, it means ilan na yung nakasex mo. May narinig po ako doon. Narinig ko makinalis. Yung word daw po na bembang, yan, yung word na bembang, hindi ko narinig sa millennial hindi ko narinig sa Gen Z Updated po kayo pre. Kaya ang feeling ng mga kabataan, pag hindi po nila naranasan yon, parang hindi sila in. Pero tandaan po natin, purity is not weakness, it is worship. Mas mabuti nang hindi ka maging in sa mundo kaysa hindi ka maging in sa langit. Amen? Like clean water flowing through a dirty pipe, our lives are meant to refresh, not pollute. May isa pong, bilang pagtatapos po, may isang jeweler na dinisplay niya po yung diamond niya. Display niya pong ganun. At sinadya niya po na i-display sa black cloth. Sa tingin niyo po bakit?
para mas ano po no, mas ma-highlight po no, mas makita po, 'di ba? Sabi po dito, in a dark world, your purity, speech, and integrity shine like diamonds against the blackness of sin. The more we are being pure by God in this world that is dark, the more na nakikita po yung liwanag sa ating mga buhay. Kaya hindi po useless, hindi po futile, gagamitin ko na po yung mga word, hindi po in vain yung ating pong pagpapagal at pagpapaging banal sa Panginoon, because in the darkness of the night, the light shines the most, mga kapatid. At tayo po ay asin at ilaw ng sanlibutan. Huwag po nating itago yung ilaw. Pangalandakan po natin, mga kapatid. So, next slide po. Don't blend in, stand out. Sabihin niyo po sa katabi niya, stand out. Pakita mo na Kristiyano ka. Ipakita mo na may Jesus ka. Ipakita mo na binago ka. Amen po? Dahil pag pinakita po natin, hindi naman po pinagyayabang pag pinapakita. Pag pinakita po natin, mako-curious po yan. Diba? At pwedeng yan yung maging dahilan para madala mo siya sa Panginoon. Amen? Don't be polluted, be pure. Paano po yung mangyayari yun? Guard your heart. And don't compromise, be Christ-like. Mga kapatid, tatlong bagay na nawa po ay makakalimutan na po natin lahat ng sinabi ko po, pero itong tatlong bagay na ito, nawa po ay ma-apply po natin. Stand out, be pure, and be Christ-like. Tayo pong lahat ay tumayo. At sa umaga pong ito ay magpasiyasat po sa ating Panginoon. Am I compromising my Christian life? Tanungin po natin ang ating mga sarili, mga kapatid. As we sing this song, ano po yung mga bagay na kailangan ng paglilinis ng Panginoon sa ating mga buhay? The areas of our lives na kailangang linisin ng Panginoon. Tayo pong lahat ay pumikit. At isipin po natin, what are those things or areas in my life that needs cleaning? Na kailangang linisin po ng Panginoon. And as we sing this song, nawa po ay masiyasat po talaga tayo sa ating mga puso. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tumutulog sa harap ng banal mong trono. Siyasatin mo. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko. Narito po kami, Panginoon. Sa kasalanan nagawa laban. Come on, church, tayo po'y lumapit sa Panginoon with the humility of our hearts. Nagtatapat, sumasamo, tumutulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Panginoon, siyasatin mo ang aming mga puso. As we sing again this song, search our hearts, Lord.
Let us sing. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Sing it louder unto the Lord. Nagtatapat, sumasamo, tumutulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Come on kapatid, sabihin po natin sa Panginoon. Tayo po ay lumapit sa Panginoon. Kapatawaran sa'yo. At humingi ng tawad. Ay nakamtan ko, o aking lumalapit. Isuko po natin sa Panginoon lahat ng mga bagay na nagpaparumi po sa atin, mga kapatid. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko. Minsan pa, o aking lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. yes Lord. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko. O Lumalapit. aking lumalapit. Come on church. Di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay For the last time, let us sing Lumalapit. Lumalapit, Di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Panginoon, we are so thankful and grateful for your love unto us. Yet, and while we are still sinners, Lord God, you died for us. You demonstrated your love towards us, Panginoon. At nawa po, Panginoon, hindi man po namin mapantayan, hindi man po namin mahigitan. Panginoon, ang aming pong panalangin na lumakad po kami na may kabanalan patungo po sa iyo. Mamuhay po kami, Panginoon, nang hindi po itinatago yung liwanag. Mamuhay po kami, Panginoon, nang may kababaang loob at may pagsunod sa iyong mayamang salita. Kagaya po ng awiting ito, Panginoon, kami po ay magtatapat sa iyo. Kami po ay sumasamo at lumalapit sa iyong dakilang trono, Panginoon. We are humbly surrendering all, Lord God, all stains, Panginoon, all sins that we committed, Lord God. Mga bagay, Panginoon, na hindi po nakapagpasaya sa iyo. Mga bagay na hindi po nakapagpalugod sa iyo. We are all surrendering it to you right now, Panginoon. Renew us, Panginoon. Renew our hearts, Lord God. Purify our minds. Cleanse our hearts, Panginoon. Nang sa ganun, as we walk this life, hindi po kami ang makita, kundi po ang liwanag na nanggagaling sa iyo. Huwag po kaming mahiya, Panginoon, to stand out, to be bold about our faith, Panginoon. May we represent you, Lord God, genuinely and wholeheartedly. Sa iyo po namin pinagkakaloob ang lahat ng papurit, pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen.